Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, bilang Pilipinong naiipit sa gulo sa Libya, labis ang pangamba para sa kanilang kaligtasan. Nakaraan may mga pagsabog tsaka may mga bata ng mga natatamaan dun. Voluntaryong paglilikas sa mga Pilipino sa Libya, inihahanda na ng DFA. Mahigit 56 na milyong pisong pondo inilaan ng gobyerno. Pilipinas dapat daw mag-sorry dahil sa pagpapadeport ng ilang Taiwanese nationals sa China, ayon sa presidente ng Taiwan. Pambansang kamauman ni Pacquiao may Twitter account na. Isang paraan para malabanan ang tukso sa pagkain at pagyoyosi, alamin. At ang kwento ng pagmamahalan sa gitna ng revolusyon ng 1986 People Power. Video na inyong napapanood ay kuha mismo sa Libya kung saan patuloy po ang mga protesta para igit ang pagbaba ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Dahil nasa magsasalita sa Libyan State Television anumang oras mula ngayon. At habang nangyayari yan, isang kamag-anak ng OFW sa Libya ang nagbigay alam sa GMA News na kasalukuyang nagtatago ang may 34 na Pilipino sa pinagtatrabahuan nilang hotel sa Tripoli. Takot silang lumabas matapos paputukan ang hotel kaninang hapon. Nakausap namin ang isa sa mga OFW na naipit sa naturang hotel. Po, kami po mga Pilipino dito sa Libya na yung pala na-track po sa hotel. Ang kailangan po kami ng tulong sa Philippine Embassy. Kasi po so far po kagabi, ang hotel na aming tinitiran ay niratrack po ng mga militar. Ayon naman po sa DFA, ngayon lang nila natanggap ang impormasyong ito. Agad nila itong bibigyan ng aksyon kapag nakatanggap na ng DFA ng ulat mula sa mga kaanak ng mga nasa hotel. Samantala, nangangamba ng ilang OFW na naiipit sa gulo sa Libya dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon doon. At maging ang kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas hindi na rin mapakali lalo pat paputol-putol ang linya ng komunikasyon. At live mula sa Maynila, saksi si James Velasquez. James. Yes, Igan, Vicky, dahil nga sa pangambandulot ng kaguluhan sa Libya, labis na nag-aalala ang mga kaanak dito sa Pilipinas sa mga Pinoy OFWs doon dahil pahirapan na ang komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi mapakali ang mga kamag-anak ni Princess Dato Monteon, isang registered nurse na nagtatrabaho sa Hawaii General Hospital sa Libya. Hirap na hirap daw silang makakontak si Princess sa cellphone at kahit sa Facebook. Katunayan, noong February 16 pa siya huling nag-post ng status sa Facebook kung saan sinabi niyang miss na niya ang anak. Kaya naman laking tuwa ng pamilya na makatawag si Princess. Okay, siyempre, detention nga sila doon sa ospital, kaya umalis na sila doon. Baka mamaya nga naman doon unahin o ano. Ano naman daw ngayon, yung tawag dito, matahimik. Gusto ko naman makauwi. Tsaka yung katulad ng anak ko, natatakot to. Isang OFW naman mula Pangasinan na namamasukang maintenance crew sa isang kumpanya ng langis sa Libya ang nakachat ng GMA News. Tumanggi siyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan pero kwento niya, hindi lang daw simpleng riot ang nangyayari doon. Nung nakaraan may mga pagsabog tsaka may mga bata ng mga natatamaan dun. Wala man daw siya sa sentro ng kaguluhan, labis pa rin daw siyang nangangamba para sa kanyang kaligtasan. Wala nang biyahe ngayon eh. Pagka tumagal yung gulong nila dito, siyempre mahihirapan kami. Isa pa, yung mga papilis namin, wala dito, hindi namin hawak.
At Igan Vicky, binuksan na nga ng Department of Foreign Affairs ang kanilang 24-hour hotline para sa mga kapamilya at kamag-anak ng mga OFW sa Libya. Tumawag lang daw sa hotline number 834-4580. Live mula sa Maynila, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Taglaan na mahigit 56 na milyong pisong pondo ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga OFW sa Libya na nais nang bumalik sa bansa. Tinukoy na rin ng DFA ang mga maaaring daanan ng mga Pilipino para makalabas ng Libya. Saksi si Mark Salazar. Allahu Akbar! Allahu Akbar ya kawanin! Dahil sa paglala ng sitwasyon sa Libya, itinaas na ng DFA sa level 3 ang alert level doon. Ibig sabihin, lahat ng gustong bumalik ng Pilipinas ililikas na. Pinakakritikal ang sitwasyon sa Tripoli, Benghazi at Al-Baida, kung saan may mahigit 30,000 ang Pilipino. Kaya payo sa kanila ng Department of Foreign Affairs makipag-ugnayan sa embahada sa Tripoli kung saan ikakasa ang voluntary evacuation. If the company you are working with has decided to implement its own repatriation program, go with it. The embassy or your local coordinators in that area will also get in touch with you. Ang lahat ng lilipad dapat nang tumungong Tripoli dahil ang airport nito na lang ang bukas, kasunod ng pagsasara ng Benghazi Airport. Pero kung magsara ang Tripoli Airport, pwede raw magbiyahe mula Tripoli by land papuntang Tunisia. Ang mga taga Benghazi at Al-Baida naman pwedeng magbiyahe by land papunta sa Egypt. Sa huling ulat ng ating embahada sa Libya, wala pa namang Pilipinong nadadamay sa gulo roon. Pero para makasiguro, lilipad doon sa Biyernes si Vice President Jojomar Binay para i-monitor ang lagay ng mga Pilipino sa Libya. Susunod siya sa nauna ng delegasyon ng DFA. Aabot na raw sa $150,000 ang pondong inihahanda ng kagawaran para sa repatriation ayon sa DFA. Bukod pa yan sa mahigit 50 million pesos na magmumula naman sa Department of Labor and Employment. Pagtitiyak ng Labor Department, patuloy raw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga recruitment agency na may mga empleyado sa Libya. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tiniyak naman ng Department of Energy na walang epekto sa supply ng langis sa Pilipinas ang nangyayaring kaguluhan sa Libya. Pero muli pa ring nagmahal ang produktong petrolyo bunsod ng pagsipa ng presyo ng krudo sa international market. At live mula sa Pasig City, saksi si JP Soriano. JP? Bigay sinusunod na nga ang pagdating ng mga suki ng gasolinang ito kanina bago ang inaasahang pagkataas ng kanilang presyo mamayang hating gabi. Simula alas 12:01 mamayang madaling araw, 50 sentimos kada litro ang itataas ng Eastern Petroleum sa kanilang gas, diesel at kerosene. Kaya naman ang ilang motorista gaya ni Brian, nagmadaling umalis ng trabaho para pakargahan ang kanyang motorsiklo. Medyo nakamura pa kahit paano. Ang jeepney driver naman na si Jimmy, natunugan daw ang pagkataas kaya nagpagas na rin ngayon. Sa tangka niya, aabot to ng 300 pesos kada linggo ang madaragdag sa inilalaan niya para sa gasolina. Medyo malaking bagay yung matitipid na konti. Bakit? Biruin nyo, 50 centavos yung per liter. Pambili na ng bigas yung pandagdag na. Nauna nang nagtaas ang presyo sa mga produktong petrolyo ang Petron kaninang tanghali. Kaninang umaga naman ang price hike ng Shell, Chevron at Total. Bagaman nag-umpisa na magbawas ang supply ng produktong petrolyo ang bansang Libya, ayon sa Department of Energy, wala pa raw itong epekto sa presyohan ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi Libya ang nagsusupply sa atin, kundi ang mga bansang Saudi Arabia, UAE, Oman at Iran. Ang pinaka-main route ng ating importations is through the Persian Gulf. As long as hindi involved yung ating supplier, and yung mayroong free flow of the cargos. Wala tayong problema. Vicky, at dahil nga sa nangyari pagtaas ng presyo na yan, ay kinontra ito ng ilang transport groups gaya ng Piston at asahan na raw nakakalampagin nilang ilang oil companies sa mga susunod na araw. Live mula sa Pasig City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Trahedya naman sa New Zealand. Di bababa sa 6 na po ang patay sa malakas na lindol doon. Pero ayon sa ating embahada sa Wellington, wala pang naitatalang Pilipinong nasawi o nasaktan. Yan ay kahit isang taga Iloilo nagsabing may mga kaibigan daw siyang natrap sa guho roon. Narito ang report. Kagimbal-gimbal ang pinsalang tinamo ng Christchurch, New Zealand sa pagtama ng 6.3 magnitude na lindol. Mag-aalauna ng hapon kanina.
Wasak ang maraming gusali, kabilang ang simbahang ito. May mga nauwi pa sa sunog. Ang ilang gusali naman patuloy na gumuho kahit natapos na ang pagyanig. Nagkabitak-bitak naman ang maraming kalsada. Ilang sasakyan din ang nabagsakan sa pagguho. Hindi makapaniwala ang maraming residente sa sinapit na trahedya. Hindi ba kasi lubusang nakakabangon ng Christchurch sa 7.1 magnitude na lindol noong Setyembre? Pero kung walang nasawi sa lindol noong nakarang taon, sa pagkakataong ito, mahigit 6 na po ang binawian ng buhay sa pagyanig at inaasahang madaragdagan ito lalo't daan-daan pa ang pinaniniwala ang natrap sa mga guho. Sa mismong Christchurch, may tinatayang 2,000 Pilipino. Nakausap ng GMA News ang ilan nating kababayan doon. Okay naman, safe naman kami dito. Wala namang damage yung house namin. Actually, mas safe na magstay ka muna sa house kasi yung road hindi okay. Sa family ko sa Malolos, Bulacan, sa mother ko, sa inang ko, just relax lang sila, then huwag silang mag-worry, okay lang kami ng mga bata. Nung mga apo nila, Nag-tweet naman sa GMA News ang taga Iloilo na si Mark Barile. Humihingi siya ng tulong para sa mga kaibigan daw niyang natrap sa pagguho sa New Zealand na nakausap daw niya mismo sa telepono. Sumisigaw lang siya ng tulong at umiiyak. Tinatanong ko kung nasaan siya pero patuloy yung pagsigaw niya at umiiyak na sabi niya daw, tulong, tulong. Pero ang Department of Foreign Affairs wala pa raw namomonitor na Pilipinong nasaktan o namatay sa lindol. We're continuing to monitor the situation. Sana mapanatili ito. Para sa saksi, Lee Alves, nag-uulat. At sa iba pa ring balita, bigo si dating Senador Mar Rojas na mapawi ang galit ng Taiwan sa Pilipinas. Ang hinihingi pa rin ng Taiwan, mag-sorry ang Pilipinas matapos nitong ipa-deport ang 14 na Taiwanese nationals sa China. Saksi si Sandra Aguinaldo. Pinaramdam nila yung napaka-emosyonal na reaksyon nila dito sa kanilang pagtingin na nabastos yung kanilang bansa, yung kanilang nationality. Yan ang ipinambungad ni dating Senador Mar Rojas sa kanyang pagbabalik bansa matapos ng kaing-ayusin ng gusot sa relasyon ng bansa sa Taiwan. Sa isang oras na pulong kaninang umaga, inilabas ng presidente ng Taiwan ang sama ng loob kaugnay ng pagpapadeport natin sa China ng ilang Taiwanese na inaresto rito sa kasong swindling. 要为这件事情所犯的错误负起，并且表达歉意。我也要求特使先生将我的这个意思转达给贵国的艾奎诺总统。 Gayunman, hindi na ibigay ni Rojas ang sorry na hinihingi ng Taiwan. That matter has been brought to our attention by the minister, and that is something that is not in my mandate. Ilang beses nang sinabi ng Malacanang na hindi magsusori ang Pilipinas sa Taiwan na batay sa One China policy ay nananatiling probinsya ng China. As far as we are concerned, we have done the processes properly. Gayunman, umaasa ang Pilipinas na hindi mapagbubuntunan ang 70,000 kababayan nating nagtatrabaho sa Taiwan. Ayon kasi sa Labor Minister nilang si Wang Jushuan, pinag-aaralan ngayon ng Taiwan kung magpapatupad ng freeze hiring sa mga Pilipinong gustong magtrabaho roon. Ang pangunahing objective na mabantayan ang kapakanan ng ating mga OFWs doon ay naipaabot natin sa kanila at tinanggap naman po nila ito ng mabuti. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Balita naman tungkol sa Visconde Massacre case, pinag-aaralan na ng Korte Suprema kung ano magiging aksyon laban kay Lauro Visconde. Yan ay matapos ituro ni Visconde si Chief Justice Renato Corona na siyang source niya kaugnay ng umunoy brasuhan sa Korte Suprema, bagay na mariing pinabulaan na naman ang punong maestrado. Saksi si Teresa Andrada. Itinanggi ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang pagtukoy sa kanya ni Lauro Visconde na siyang nagbigay raw ng impormasyon sa di umunoy pambabraso ni Associate Justice Antonio Carpio para maabsuelto si Hubert Webb sa Visconde Massacre case. He has categorically denied that issuing those statements. It's really not in his character to say those things. For
More so, he does not know them personally. Nobyembre nung nakaraang taon ang ibunyag ni Mang Lauro na may isang justice umano ang nang-iimpluwensya sa ibang mahistrado para mapawalang sala ang grupo ni Hubert Webb. Nung unay ayaw pang pangalanan ni Mang Lauro kung sino ito. Makalipas ang may 2 buwan matapos palayain si Webb, inamin niyang ang kanyang unimpeachable source sa kataas-taasang hukuman ay walang iba raw kundi ang punong mahistrado. Masakit sa aking kalooban na pangalanan, yung taong nagmamalasakit lamang sa akin. Siya po palagay ko walang personal, ibig ko sabihin, wala po siyang rason, kundi meron po siyang simpatya sa pangyayari sa kaso ko. Sa lumang opisina ni Chief Justice Corona nung nakaraang Setyembre raw nang ipaalam kay Mang Lauro ang di umano'y pambabraso. Kasama niya raw noon si VICC Founding Chairman Dante Jimenez. Narinig ko ang sinabi ni Justice Corona kay Lauro Visconde na talagang binabraso at iniimpluwensyahan ni Carpio ang kanyang mga kasama para mapawalang sala si Webb. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, totoo raw na nagkita sina Corona, Visconde at Jimenez nung nakaraang taon, pero buwan pa raw ito ng Hulyo. Ang akala raw ng punong mahistrado, babatiin lang siya sa kanyang pagkakatalaga bilang Chief Justice. Pero naglabas na raw ng sama ng loob si Mang Lauro tungkol sa umano'y konsabahan para madelay ang resolusyon ng kaso at ang pagpayag ng korte na isailalim sa DNA testing ang semen specimen na nakuha sa kanyang anak na si Carmela. Nang dito na mapunta ang usapan, agad daw itong pinutol ni Corona. 5 minuto lang daw nagtagal ang pag-uusap. Pinag-aaralan na ngayon ng Korte Suprema kung ano ang magiging aksyon sa mga pahayag ni Visconde. It's an indirect attack to the court, no? Although it's now the Chief Justice being singled out. Sa pagpapatuloy naman ng reinvestigation sa Visconde massacre case, isang breakthrough raw ang nakuha ng NBI. The NBI DID team, who is really involved in the reinvestigation, has reported very significant breakthroughs, but they need to pursue further para kumpleto. Dahil dito ay posible raw matapos ng mas maaga ang reinvestigation at maisampa ang kaso bago mapaso ang 20-year prescriptive period sa Hunyo. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, inalmahan ni Ombudsman Merceditas Gutierrez ang desisyon ng House Committee on Justice na ituloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. Tanong niya, bakit daw nagmamadali ang komite gayong hindi pa naman pinal ang desisyon ng Korte Suprema? Saksi si Marizo Mali. Bakit nagmamadali? Bakit naman hindi makapaghintay? At kung if they were in my place, ano magiging feeling nila? Mamarisigaw man kung gano'n naman na, why the hurry? Yan ang mga tanong na ipinukol ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa naging desisyon ng House Justice Committee na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. With 21 members in favor of the motion and 5 against, the motion is hereby approved. Gate ng Ombudsman, hindi pa naman daw pinalang utos ng Korte Suprema dahil may hanggang Marso 5 pa raw siya para maghain ng motion for reconsideration. Yan nga mismo ang pinagdebatehan ng komite kanina. What good would it do for us to rush this procedure if it will just take 15 more days before it lapses into finality? I guess that it is more prudent for us to exercise legislative restraint and courtesy on this regard. There is no more obstacle for this committee to hear unless there is another status quo order issued by the Supreme Court. It has spoken. An ancillary remedy was lifted is lifted. And therefore, I believe that at this particular point of time, the impeachment case of Merceditas Gutierrez shall proceed. Pero sa huli bumoto ang komite na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Kahit pa nauna nang sinabi ni House Speaker Sonny Belmonte na hihintayin ng Kamara ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. The legal team advised that we did not have any obstacle in proceeding with the impeachment case of Ombudsman Merceditas Gutierrez. So that's why we felt that it was necessary to take a committee action. Oras daw ang hinahabol ng komite dahil sa 60-day requirements sa saligang batas para matapos ang impeachment proceedings. Sa kaso ni Gutierrez, dapat itong matapos sa Marso 8. Kaya naman pinadalhan na ng sulat ang Ombudsman para hinga ng sagot kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa Marso 1 magkakaroon ng pagdinig dito ang Kamara. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Gutierrez na di siya sisipot. We're still preparing the motion for reconsideration. Parang there's a grand design to for
me to leave the office. As of now, there's no reason for me to leave. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa ibang balita. May Twitter account na si Pambasang Kamao Manny Pacquiao. Sa kanyang unang post, kinamusta ni Pacman ang lahat ng kanyang follower. Sa ngayon, meron ng mahigit 7,000 follower ang Pambansang Kamao. Nagbabala naman ng Philippine Consulate sa Hong Kong sa mga Pilipino roon ukol sa kumakalat na swine flu. Ayon po sa konsulado, 17 na ang namatay sa swine flu sa Hong Kong mula nung nakaraang buwan. Kasalukuyang nasa kasagsagan ng flu season ng Hong Kong at inaasahang tatagal hanggang sa kalagitnaan ng Marso. Samantala, namatay na ang Philippine eaglet na tinawag na Philippine Eagle Chick number 24. Ay sa Philippine Eagle Foundation, nakaranas ng respiratory arrest na may kasamang pagsusuka at diarrhea ang inakay. Di raw nito nakayang mag-digest ng pagkain at mag-absorb ng nutrisyon. At sa ibang balita, pinaalalahanan ng mga principal sa pampublikong paaralan ukol sa pagbabawal sa magarbong graduation ceremony. Sa pulong ng mga school principal sa Quezon City kanina, muling ipinaliwanag ang kautosan ng DepEd na bawal mangolekta ng graduation fee o mag-solicit para sa graduation ang mga guro. Hindi rin kailangang nakatoga ang mga estudyante. Saksihan mamaya panukalang tanggalan na amusement tax sa mga local concert. Lusot na sa committee level ng Kamara. Kakaibang teknik para maiwasan ang tukso sa pagkain at bisyo ng paninigarilyo, alamin. At sa nalalapit na pagdiriwan ng silver anniversary ng 1986 People Power Revolution, kilalanin ng ilan sa tinaguriang EDSA couples at EDSA babies. Wag bibitil! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi. Isang sunog sa Barangay Santa Lucia sa Pasig City ang aktwal. Dadakunan ng video ng ating news scooper na si Roland Navidad. Ang kanyang nasaksihan sa report na ito. Papauwi ako kanina nang madaanan ko isang sunog sa kahabaan ng floodway sa Santa Lucia, Pasig City. Dahil sa mga nagpuputukang mga tangke ng gas at nagkikisla pang mga wire ng kuryente, agad akong lumayo sa pinagmula ng sunog. Mga dakong alas 7, nagsimula ang sunog at mga 10 hanggang 15 minuto bago dumating ang mga bumbero. Pinatabi lahat ng mga nagdadaanan sa sakyan at pinapunta sa ibang ruta. Ako si Roland Navidad, ang inyong saksi. At kayo rin pwede maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan. Pwede rin po kayong magpadala sa Uscoop ng kuha sa inyong sarili habang kinukwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Samantala, lusot na sa House Committee on Local Government Taxation and Finance ang panukalang tanggalin ang 10% amusement tax sa mga local concert. Itinutulak din sa Kamara ang moratorium sa paniningil ng amusement tax sa mga pelikulang Pilipino sa loob ng 3 taon. Saksi si Sherry Antores. Sunod-sunod ang dating ng mga bigating foreign artists na nagpunta rito sa Pilipinas kamakailan at ang kanilang mga concert madalas jam-packed. Daing tuloy na organisasyon ng Pilipino Mga Awit o OPM, nahahati raw ang budget ng mga Pinoy concert goers at sila raw mga local artist ang tinatamaan. Mabibilang mo siguro sa daliri mo kung sino lang ang mga nagko-concert. Dahil sa amusement tax, yung tickets natin hindi mababaan. Kaya naman ipinasa ng House Subcommittee on Local Government Taxation and Finance ang House Bill 3787 ni Bayan Muna Representative Teddy Casino. Kung tuloy ang maisabatas, tatanggalin na nito ang 10% amusement tax sa mga local concert na pumapalo raw ng milyon. Halos wala nang nagpo-produce ng local concert. Talagang mga foreign concerts na lang. Ang nagpo-produce na lang ng local concert ngayon, yung mga big networks. At bilang pasasalamat dyan, handa rin daw magsakripisyo ang mga taga-OPM. So kapag nababaan natin ang local amusement tax,
magkakaroon ngayon ng oportunidad ang masang Pilipino makanood ng concerts. Ako personally, I am willing to reduce fees. Pero bukod sa local concert, inihain na rin sa komite ang panukalang magpapatigil sa paniningil ng 10% amusement tax sa mga pelikulang Pilipino sa loob ng 3 taon. Hiling ito ng local movie industry na nakakapag-produce na lang daw ng 27 pelikula kada taon ngayon, mula sa dating mahigit 100. Kung pwedeng bigyan ng konting break ang ating industriya para mas marami pang trabahong magawa. Sabi nga nila, parang you're taxing a dead horse. Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, naging tahimik ang Bulkang Bulusan ngayong araw matapos ang ash explosion kahapon. Pero balot ng abo ang Barangay Cogon sa Irosin, Sorsogon. Namumuti pa rin ang mga daan. Bakas din sa mga puno't halaman ang kapal ng abong ibinuga ng bulkan. Nanatili pa rin sa alert level 1 ang Bulusan habang hinihintay ang resulta ng analysis sa ash sample mula rito. Mahigit 100 pamilya mula sa Barangay Cogon ang nananatili sa evacuation center. Pakinggan pasintabi sa mga nagmi-midnight stock na dyan. May mga sensitibong video kayong mapapanood sa susunod naming ibabalita. Mga kapuso, may paraan daw kasi para labanan ang tukso sa pagkain, maging ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo. Kung ano yan, alamin sa report na ito. Cake! Bali-mala. Chocolate! At chichirya! Ito ba ang mga tuksong hirap na hirap kayong layuan at di nyo maiwan-iwan? Masarap, tsaka crunchy. Tsaka sweet, masarap. Parang may feeling talaga ako na it completes my life pag kinain ko tong mga to. Pero ayon sa motivational speaker na si John Calub, ang mga ganyang craving daw ay nasa isip lang. Your imagination is very, very powerful. Kasi if you use your willpower, sabi mo sa sarili mo, hindi na ako kakain ng chocolate. 1 day after, 2 days after, 5 days after nakakita ng chocolate, guess what? Kakainin mo ulit. At ang pangontra ni John sa tukso ay maluluksurin mismo. Dahil matapos kang patakamin, I want you to imagine na meron siyang mga uod. And really see that uod right now, yung maggots, yung uod na galing sa basurahan. Pero teka, hindi lang pala hanggang imagination ang mga yummy food na inuuod dahil may dala talaga siyang mga cake at chocolate na pinamumugaran ng maggots. Una, sobrang sarap talaga, tuloy yung laway ko, pero when I saw the worms, grabe, ayoko na, parang sumusuka na ako. I feel good kasi hindi na ako kakain ng chocolates, hindi na rin ako kakain ng junk food. Bukod dito, kaya rin daw tanggalin ng ganitong teknik ang bisyo ng paninigarilyo. Si Dek, halos isang kaha ng yosi ang nauubos araw-araw. Hindi ko siya ma-explain kung bakit. Basta parang may nagpo-push lang sa akin na mag-smoke ka, masarap, para ma-relax ka. Umaasa siya ngayon na makakatulong ang seminar sa pagwawakas ng kanyang adiksyon. Even though I have this craving For Yossi, I deeply and completely accept myself. At makaraan lang ang ilang minuto, si Dek tila napapailing na sa amoy ng yosi. Grabe, iba eh. Ano mo yun? Yung amoy talaga, parang ayaw mo na. Tingin naman ng psychiatrist na si Dr. Paul Lee, hindi lang sa mga ganitong teknik na kasalalay ang ganap na pagtalikod sa mga bad health habits. Kailangan na-sustain yun kasi pwedeng nag-improve pero mamaya andyan na naman. And so kailangan may follow-up din. Saksiyan sa aming pagbabalik sa papalapit na silver anniversary ng 1986 People Power Revolution. Mga kwento ng pagmamahalan at bunga ng pag-iibigan sa sariwain. Balitang hatid, nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Natatandaan nyo ba ang katagang ang pag-ibig nga naman, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pinatunayan niya ng halos 3,000 pares no, na nagpakasal po noong 1986 People Power Revolution. At tunghayan ang kwento ng kanilang pagmamahalan at bunga ng pag-iibigan sa aking report.
Sa loob ng 4 na araw noong February 1986, hindi mga sasakyan, kundi masa ang naghari sa EDSA. Habang nagpapatuloy noon ang People Power Revolution, alam nyo ba mga igan, hindi pa rin nawala ang mga kwento ng pag-iibigan. Katunayan, ayon sa National Statistics Office, halos 3,000 pares ang magkasintahan ng pinaglaban ng kanilang pagmamahalan at nagpakasal po mula February 22 hanggang 25. Katunayan noong February 23, habang nagbubunya ang libo-libo sa pagtawid ni Nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile sa Camp Crame mula Camp Aguinaldo, tanda ng tuluyan niyang pagkalas kay Marcos, 50 pares ang nag-isang dibdib sa kasalang bayan sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Kasama sa mga nagpakasal noon ay sina Bernidito Lostreno at Anita Relavo na 4 na buwan pa lang nagde-date noon. Kahit na sabi, walang handa eh. Kahit na damit lang eh. Basta ganun. Yun siguro kapalaran namin na kaming dalawa. Sabi ni Anita, tandang-tanda pa raw niya ang kaliwat kanang putukan ilang sandali bago magsimula ang kasalan. Pero ang pangamba, dapawi na magsimula na ang pinakaabangan nilang seremonya. Masaya na hindi ko basta masaya lang, ganun. Matutuloy yung kasal namin. Kahit na puputukan dyan. Kahit nagigera. Ngayon may 7 anak na, sina Anita at Bernidito. Ang simpleng wish nila para sa mga magulang, gusto ko din mag-aaway kasi parang EDSA. Siyempre kung may kinasal, meron din mga bunga ng pag-iibigan, ang mga tinaguriang EDSA baby. Ayon po sa NSO, mahigit 18,000 sanggolang isinilang sa bansa sa loob po ng 4 na araw ng 1986 People Power Revolution. Isa sa kanila si Cristina Corazon Yu o Casey, pinanganak noong February 25. Araw kailan nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas si Corazon Aquino. Kaya nga ipinangalan si Casey sa dating Pangulo at sa bunso nitong si Chris. Kwento ng kanyang ina, nakakabaraw ang mga anak noong mga panong iyon. Ni wala raw silang masakyan taxi, kaya nauwi sila sa pag-arkila ng jeep papuntang ospital. Ang takot ko kasi, sana wag muna akong manganak kasi if ever na magkakagulo, paano ko tatakbo buntis ako. Siyempre, kilalang kilala si Tita Cory. So, parang proud ako nasa history siya, diba? Tapos, yung pangalan ko galing sa kanya. At kung nasaan ang balita, Hanggat may balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Glavio. Susunod na po ang Reporter's Notebook. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.